Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nailigtas ng Philippine National Police sa loob ng KOJC compound ang isang lalaki mula Samar at isang babaeng mula naman sa Cotabato na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na biktima umano ng human trafficking. Ayon sa PNP Regional Office o Pro 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, nailigtas ang dalawa sa tulong ng DSWD matapos humingi ng tulong ang mga ito at kanilang pamilya sa pulisya dahil ayaw umano silang palabasin mula sa compound. Samantala, mariin namang itinanggi ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion ang aligasyon ng human trafficking sa loob ng kanilang compound. Hataw Balita ngayon. Kinundena ng mag-amang Duterte ang ginawang paghalughog ng Philippine National Police Region Office 11 sa 30 hectares na KOJC compound ni Apollo Kibuloy noong Sabado, August 24. Sa isang pahayag, tinawag ni Vice President Sara Duterte na gross abuse of police power ang paggamit ng dahas ng PNP sa mga miyembro at deboto ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group at ahasang paglabag umano sa karapatang protektado ng konstitusyon. Sa huli, humingi ng tawad si VP Sara at sa paghimok sa KOJC member na iboto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Nakisimpatya rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng KOJC at tinawag ang mga ito na biktima ng political harassment, prosecution o persecution at violence. Nanawagan din ito sa mga opisyal ng gobyerno na huwag umanong magpagamit sa mapang-abuso at marahas na pagpapatupad ng iligal na kautusan. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na posible umanong magtungo sa Golden Triangle region si dating Mayor Alice Go at mga kasamahan nito na tumakas dahil sa mga kinakaharap na reklamo tungkol sa mga iligal na pogo sa Bambang Tarlac at Porac, Pampanga. Matatagpuan sa Timog Silangang Asia ang naturang rehiyon sa kahabaan ng Mekong River at nasa boundary ng Myanmar, Laos at Thailand kung saan sinasabing maraming mga iligal na aktibidad gaya ng cyber scams, money laundering at iba pa. Ayon sa PAOC, hindi magpupunta ng China si Go dahil sa mga kinakaharap nitong kaso sa Pilipinas at istrikto ang China pagdating sa mga kasong may kinalaman sa sugal. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI na haharap sina Sheila Guo at Cassandra Leong sa Senate hearing bukas araw ng Martes, August 27. Pag-uusapan sa pagdinig kung paano sila nakalabas ng bansa gayong may warrant of arrest na inilabas laban sa kanila ang Kongreso. Sisiyasatin din ng mga senador kung anong partisipasyon ni Sheila Guo sa Pogo na malinaw nang may kaugnayan kay Cassandra Leong na representative ng Lucky South 99 matapos silang mahuling magkasama. But si Sheila Guo plays a very important role in all of those companies. I think mga 5 very important companies. Treasurer siya or corporate secretary siya. So, ang ibig sabihin nito, kung ang Go companies ay ginamit to fund the Banban Pogo Hub, ibig sabihin si Sheila has also a role in that funding. No? So, yun ang aking magiging focus. No? Ano ba ang role ni Sheila Guo? Hataw Balita ngayon. Nakadakdang busisiin ng House Appropriations and Intelligence Fund ng mga ahensya ng gobyerno matapos makalabas ng bansa si dismissed Mayor Alice Guo sa kabila ng pagkakalagay nito sa Immigration Lookout Bulletin. Sa isang pahayag, sinabi ni Appropriations Committee Chair at ako Bicol Representatives Elizalde Co na malaki ang pagpapahalaga ng Kongreso sa Intel Fund kaya tinawag niyang great concerns ang nangyaring pagtakas ni Go.
Binigyang diin din ito na hindi dapat maulit pa ang ganitong pagkukulang dahil sapat naman ang alokasyon ng budget para sa mga intel operations. Nauna nang naglabas ng pahayag si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio na kailangan ang isang masusi at malalimang investigasyon dahil sa posibilidad na may tumulong kaya nakalabas ng bansa si Alice Guo. Hataw Balita ngayon. Pinagtulungan kahapon, August 25, ng 8 Chinese vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datong Sanday sa bahagi ng Escoda Shoal habang nagsasagawa ito ng pamamahagi ng diesel, pagkain at medical supplies sa mga Filipinong mangingisda roon. Nakunan sa video kung paano ang naging dangerous maneuvers ng mga barko ng China sa barko ng kagawaran at kung paano sabay-sabay na binuksan ang kanilang water cannon sa kapinuntirya ang nag-iisang BFAR vessel. Sa opisyal na pahayag ng National Task Force on the West Philippine Sea, sinabi nito talagay sa seryosong panganib sa buhay ng mga tauhan ng BFAR at mga mangingisda ang agresibo at mapanganib na hakbang na ito ng China. Kinundina naman ng Estados Unidos at Japan ang nangyaring insidente kung saan kapwa nila ipinahayag ang mariing tutol sa aksyon ng China habang tiniyak din nila ang suporta sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag na ang Department of Health sa World Health Organization o WHO ng interes nito na humingi ng 2,000 doses ng bakuna para maiwasan ang paglaki ng bilang ng apektado ng mpox sa Pilipinas. Gayunman sa isang pahayag, nilinaw naman ni DOH Secretary Ted Herbosa na hindi siya nagmamadali sa pagkuha nito at ayaw niyang makipag-unahan sa ibang bansa na mas nangangailangan nito gaya ng Afrika matapos kakitaan ng nakamamatay na strain ng mpox na tinatawag na MPXB Clade 1. Ang bakunang nais hingi ng DOH ay ang cowpox vaccine na ginagamit na bakuna laban sa smallpox virus na ginagamit din sa ibang bansa bilang bakuna sa mpox. Hataw Balita ngayon. Oy, may good news po tayo para sa mga motorista dahil magkakaroon po ng big time rollback sa mga presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, August 27. Patay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 1 peso and 80 centavos hanggang 2 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapya sa presyo ng 1 pesos hanggang 10 centavos hanggang 1 peso hanggang 30 centavos sa presyo naman ng kada litro ng gasolina. Posible rin ang rollback na 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos ang kada litro ng kerosene. Mamaya i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustments na ipatutupad nila bukas. Ayon sa Department of Energy, naging dahilan ng malaking rollback ang nangyaring pagbaba sa demand ng produktong petrolyo sa buong mundo. Nakaapekto rin ang pagkakaroon ng development sa peace talks na sa Gaza. Hataw Balita ngayon. Pangunaha ngayong araw ng Lunes, August 26, 2024, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa Pambansang Araw ng Mga Bayani o National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Pangungunahan ni PBBM ang seremonya ng pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ng di kilalang sundalo o ang Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahang makakasama ng Pangulo ang mga opisyal at kawani ng pamahalaan mula sa pambansa at lokal na tanggapan. Ang aktibidad na gaganapin ngayong umaga ay temang kabayanihan ng Pilipino sa panahon ng pagbabago. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Philippine National Police na nagtatago umano sa bunker ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City ang leader ng grupo na si Apollo Kibuloy.
Samantala, nagsagawa naman ang kilos protesta ang mga miyembro nito kagabi sa Davao City kung saan 6 na pulis ang nasugatan. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Malapit na umanong maaresto ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Pier 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nadiskubre umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound, pero hindi pa nila matukoy kung nasaan ang entrance nito. Dito anya posibleng nagtatago si Apollo Kibuloy. Because we are very confident with the results of the ground penetrating radar, at ang hinahanap na lang namin is yung pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Iginiit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. May impormasyon din naman ang PNP na nagsasabing nasa loob lang ng KOJC compound nagtatago si Kibuloy. Sa katunayan anya ay nakahanda mga KOJC members sa kanilang paglusob at naglagay pa ng mga barricades sa labas ng kanilang compound. As long as meron po kaming, we are so sure na doon po yung taong na hinahanap natin, sabi po natin, we have a locator na ginagamit po natin, hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. We are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin. Not only fugitive Apollo Kibuloy, but for others. Nandun po doon sa loob. Kita po natin, baka mas marami po tayo makakitang kaso doon. Yun po yung nagiging rason namin to really to stay longer. Samantala, nagkagulo kagabi sa Davao City nang magsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa kabaan ng Carlos P. Garcia Highway bandang alas 7 ng gabi. Nagkagulo ang buong paligid dahil nagsaset up pa sila ng stage sa harapan ng Jose Maria College upang isigaw ang kanilang panawagan. Ilang mga miyembro naman ang umakyat pa sa overpass. Galit na galit ang mga KOJC members sa ginawang pang-aabuso umano ng PNP sa kanila. Hindi naman makadaan ang mga motorista dahil hinarangan ng mga reliyista ang 2 lane malapit sa Davao Airport habang may bit-bit na mga banner. Nag-ugat ang kilos protesta ng KOJC members nang pasukin ng libu-libong pulis ang kanilang compound sa Buhangin upang hanapin ang kanilang leader na si Kibuloy. Ilan sa kanilang mga panawagan ay ang pag-resign sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-utos umano sa mga pulis upang hulihin si Kibuloy. Binatikos din nila ang pang-abuso ng mga PNP sa paggamit nito ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang leader. Samantala, pinabulaanan rin ng PNP ang payag ng KOJC na nagpatupad ng lockdown sa Davao. Ganon din ang kanseladong mga flight sa Davao International Airport. 6 na pulis naman ang sugatan matapos atakihin ng mga reliyista. Lalain Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bumaba ng 59% ang bilang ng mga kaso ng nagkakasakit ng leptospirosis sa buong Bicol Region batay sa tala ng Department of Health o DOH sa rehiyon. Payo pa rin ng kagawaran sa publiko, mag-iingat ngayong panahon ng tag-ulan. Mula sa Sorsogon City, si Jerry Galicia, humahataw live. Hataw Balita ngayon. May naitala na bang mga nasawi sa sakit na yan sa rehiyon? Yes, Noel, ayon sa Department of Health o DOH Bicol, nasa 6 na ang nasasawi dahil sa sakit na leptospirosis dito sa buong rehiyon ng Bicol. Mula yan sa malalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Masbate. Mula buwan ng Enero hanggang buwan ng Agosto, may 65 ng kaso ng leptospirosis sa 6 probinsya ng Bicol. Pinakamaraming kasong naitala ang DOH Bicol sa lalawigan ng Camarines Sur na may 25, 13 sa Camarines Norte, 10 sa Albay, 7 sa Masbate, 6 naman sa Sorsogon at 3 sa Catanduanes. Ayon sa kagawaran, mas mababa pa ito kumpara noong nakaraang taong 2023. Sa parehong buwan ng Enero hanggang Agosto na umabot sa 160 ang kabuang bilang ng kaso. Mas pinigting naman ng DOH Bicol ang kampanya nito para labanan ang masakit na sakop ng wild diseases o waterborne diseases, influenza-like illness, leptospirosis diseases.
Payo pa rin ang DOH sa mga mamayan na mag-ingat sa paglusong sa baha o kaya naman ay magsuot ng protective gears gaya ng bota o iwasan na mismong lumusong sa baha. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng sakit na leptospirosis ay pagkakaroon ng mataas na lagnat, nilalamig o giniginaw, muscle pain, pamumula ng mata, mananakit ng ulo, pagsusuka, pagkatay at paninilaw ng balat. Kung ito ay mapapabayaan, posibleng maging sanhi ito ng kidney failure, massive internal bleeding at maaaring pang mauwi sa pagkasawi. Noel, ayon sa Department of Health o DOH Bicol, ang sakit na ito na leptospirosis ay pwedeng makuha dun sa ihi ng daga o dun sa kontaminadong tubig at lupa ng apektado nga ng leptospirosis virus. Pwedeng makuha dito kapag natalsikan sa mata o sa bibig. At hindi lang sa tubig baha nakukuha ang leptospirosis. Kaya pinag-iingat ng DOH Bicol ang publiko na dito sa sakit na ito, Noel. Alright, maraming salamat sa iyong update, Jerry Galicia, live mula sa Sorsogon City. Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagpapalaya ng nasa 115 prisoners of war sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa tulong at pagsisikap umano ito ng United Arab Emirates na nagsilbing tagapamagitan sa isinagawang negosasyon. Ito ang unang prisoner swap matapos maglunsad ng sorpresang pag-atake ang Ukraine sa teritoryo ng Russia noong ika-6 ng Agosto. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, pang ilang prisoner swap na ba ito ng Russia at Ukraine sa kabuuan? Yes, magandang araw. Bianca, mula ng salakayin ng Russia ang Ukraine noong February 2022, nagsilbi ng tagapamagitan ng United Arab Emirates na nagresulta ng 7 prisoners exchange kung saan umabot na sa kabuuang 1,788 ang napalayang bilanggo. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, karamihan sa huling napalaya ay kasapi ng National Guard, Armed Forces, Navy at State Border Guard Services kung saan tinawag niya itong mga warriors. Mga conscript soldiers o sapilitang pinasali ng Russia sa kanilang hukbo. Lubos naman na nagpapasalamat si Zelensky sa mga nasa likod ng matagumpay na negosasyon sa prisoners exchange. Balik sa iyo, Bianca. Alright, Jeffrey, ilan ba ang kabuuang bilang ng prisoners of war na nasa Russia at Ukraine? Sa ngayon na Bianca, hindi siniwalat ng Russia o ng Ukraine ang bilang na hawak nilang prisoners of war. Bianca. Alright, keep us updated. Salamat, Jeffrey, mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Ikinababahala ng mga taga-Massachusetts ang isang rare ngunit nakamamatay na mosquito virus infection. Dahil dito, maagang isinasara ang mga parke at hinikayat ang mga tao na iwasan ng lumabas tuwing gabi. Ito ang mahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng health officials ng Massachusetts sa Estados Unidos na isang lalaki na nasa 80 anyos ang unang nakakuha ng Eastern Equine Encephalitis sa buong estado mula pa noong 2020. Dagdag nila, nasa critical risk din ang mga lugar ng Douglas, Oxford, Sutton at Webster. Pinayuhan nila ang mga residente sa mga naturang lugar na iwasan ang outdoor activities tuwing alas 6 ng gabi hanggang September 30 at mula naman alas 5 ng hapon hanggang sa magsimula ang frost. Inanunsyo ng Plymouth na nasa timog silangan ng Boston na isasara nila ang public outdoor recreation facilities sa gabi matapos makuha ng isang kabayo ang sakit. Pinapayuhan ang mga nasa Massachusetts na gumamit ng mosquito repellents kung nasa labas at iwasan ang mga standing water sa kani-kanilang mga bahay. Noong 2019, may 6 na nasawi sa 12 kumpirmadong kaso sa estado. Noong 2020, may 5 kaso at 1 ang nasawi.
Walang bakuna o gamot para nasabing virus bagaman madalang sinabi ng US Centers for Disease Control and Prevention na serious ang sakit na ito at nasa 30% ang nasasawi. Ilan sa mga sintomas ay ang lagnat, sakit ng ulo, pagsusuka, diarrhea at seizures. Karaniwan sa nagkakasakit nito ay nagiging permanently disabled at kaunti lang ang nakaka-recover. Talamak ang sakit sa mga ibon at hindi naman nakakahawa sa mga tao. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Transportation Security Administration o TSA na magiging busiest ever ang darating na Labor Day weekend sa US. Posible aniya na umabot sa 17 million ang mga pasahero sa airports. Ito ang umahataw na balita ni Sheila Reyes. Hataw Balita ngayon. Ang Labor Day holiday sa Estados Unidos ay ipagdiriwang sa darating na Lunes, September 2, 2024. Inaasahan ng Transportation Security Administration o TSA na magkakaroon ng pagdagsa ng mga biyahero simula pa lamang sa darating na Miyerkules, August 28 hanggang September 4. Sa August 30, nasa 2.86 million ang inaasahang daraan sa screening. Ayon kay TSA Administrator David Pekoski, ang summer ng taong ito ang busiest summer travel period on record. Handa naman aniya ang TSA kasama ng mga airline at airport partners ito hanggang sa pagtatapos ng summer period ngayong Labor Day weekend. Ang travel volumes ay ang pinaka-intense ngayong summer ayon sa TSA, mas mataas ng 8.5% kumpara sa nakaraang taon. Simula pa noong Memorial Day, May 26, mayroong average na 2.7 million per day na pasahero ang dumaraan sa kanilang checkpoints na umabot na sa halos 240 million sa kabuuan. Pinuri naman ni Pekoski ang vigilance ng workforce ng TSA mula sa mga transportation security officers sa mga frontlines at airport security checkpoints sa buong bansa hanggang sa mga nagtatrabaho behind the scenes upang masiguro ang seguridad ng transportation system. Lalong-lalo na aniya ngayon dahil sa patuloy na pag-roll out ng bagong checkpoint technology na magpapabuti sa effectiveness at efficiency ng security at ng passenger experience. Sheila Reyes, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Narito na nga ang ating latest satellite images kung saan patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Makikita ninyo halos maraming makakaulapan dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao kasama yung Southern Luzon at gayon din itong area nga ng western section din ng Mindanao. So asahan natin ngayong araw, malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na yung western section ng Visayas, gayon din sa may western section ng Mindanao at gayon din dito sa may bahagi ng Bicol Region kasamang Mimaropa at lalawigan ng Quezon. Makikita naman natin dito sa may northern and central Luzon kasama na yung Kamaynilan, may generally fair weather habang mas malaki naman yung chance ng mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. In the next few days, inaasahan natin na mababawasan na yung mga pagulan dito sa Mindanao habang patuloy na makakaapekto ang habagat dito sa may area ng Visayas, Southern Luzon at maaaring umabot hanggang Central Luzon kasamang Metro Manila sa mga susunod na araw. Samantala naman, itong bagyong si Shanshan, yung Shanshan pa lang, ibig pong sabihin yan ay panganang batang babae, galing yan sa Hong Kong, China. Sa ngayon ay wala itong tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ito ay patungo na sa may bahagi ng Japan. Base yan sa pinakauling datos natin, maliit na yung tsansa ito makapasok sa ating bansa at makaapekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. May 1,400 kilometers na ang layo nito, east-northeast extreme northern Luzon. Sa ngayon medyo maliit naman yung tsansa din na ito ay mag-super typhoon. Base yan sa mga datos natin sa kasalukuyan. The next few days, base po sa mga latest data din natin, ay maliit yung chance magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa tayong namamataang low pressure area na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Pero lagi po tayo mag-update kung may mga latest changes tayo sa lagay ng ating panahon.
Samantala, wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin na ating mga kapulan. Subalit nagbibigay pa rin tayo ng babala, lalong-lalo na sa malilit na mga bangka. Kapag meron tayong mga thunderstorms o biglang malalakas sa pag-alon, malalakas sa hangin, maaaring magdulito ng malaking pag-alon ng karagatan, iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Ang araw naman natin sisikat, ganap na 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:12 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Inilunsad sa estado ng New South Wales, Australia ang platform na Blue Link kahapon. Sa pamamagitan ng teknolohiya, posibleng i-livestream ng publiko na tumatawag sa 000 ang nangyayaring emergency situation upang makatulong sa emergency dispatchers. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Dumaan sa 12-month trial na sinimulan noong February 2023 ang platform na Blue Link sa Metropolitan at Regional New South Wales. Sa loob ng panahong ito, nagamit ang Blue Link sa investigasyon sa insidente ng pananaksak sa Westfield Bondi Junction noong Abril, gayon din sa tagumpay ng paghahanap sa iba't ibang kaso ng mga nawawalang individual sa estado. Ang isang taong tatawag sa 000 emergency number ay makatatanggap ng link sa kanyang smartphone kung saan maaari nitong i-livestream ang insidente o kaya naman ay i-share ang kanyang GPS coordinates o mag-upload ng digital media files. Sa tulong ng teknolohiyang ito, matutukoy ng police responders ang eksaktong lugar ng emergency o mas maiging ma-assess ang sitwasyon bago gumawa ng response procedure. Ayon kay Minister for Police and Counter-Terrorism Yasmin Catli, malaki ang maitutulong ng publiko upang mas mapaghandaan ng responders ang isang emergency. Para kay Assistant Commissioner Stacy Maloney ng Technology and Communication Services Command, malaki ang maibibigay na suporta ng Blue Link sa pagitan ng publiko at pulisya. Hindi isang application o app ang Blue Link, kaya walang ibang dapat gawin ang publiko upang magamit ang platform. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad na ng Australian government ang bagong batas sa Australia na nagbibigay karapatan sa mga empleyado na tumanggi at huwag sumagot sa tawag ng kanilang mga empleyado sa labas ng working hours. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad na ngayong araw, August 26, ng Australian government ang bagong batas nito na right to disconnect from work. Sa ilalim ng batas na ito, may karapatan na huwag pansinin ng mga empleyado ang tawag, text o emails ng kanilang mga employer sa panahon na sila ay naka-leave o nasa labas ng working hours, hanggang sa sila ay makabalik na sa kanilang mga trabaho. Ito ay upang matiyak na binabayaran ng tama ang mga empleyado at maiwasan ang pagtatrabaho nila ng walang bayad. Ayon kay Australian Council of Trade Unions President Michelle O'Neill, inaasahan ng naturang batas na maiwasan ang mga disorganized na employer at magkaroon ng work-life balance sa mga empleyado para ma-boost at mapataas ang kanilang productivity. Hindi aplikable ang naturang batas sa mga high-income earners at trabaho may 15 katao pababa. Sino mang kumpanya na nakikipag-ugnayan ng hindi makatwiran sa kanyang empleyado sa labas ng working hours ay maaaring maharap sa $19,800 na multa o katumbas ng 700,000 pesos. Nagbunsod ang nasabing batas ng isang malaking political debate mula sa iba't ibang grupo tulad ng mga union, grupo ng mga negosyante at iba pa. Ayon sa Business Council of Australia, magpapataas ang batas na ito ng red tape at union power habang nagbabawas ito ng mga productivity ng mga empleyado. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.
Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Kuwait na manood ng Harmonies of Heritage, a symphony of Philippine colonial music. Samantala, inaanyayahang magrehistro ang Filipino-Canadian graduate students, scientists, engineers, and experts at Filipino Science and Technology organizations na magrehistro sa Philippine Embassy sa Canada. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Sarado ang Philippine Embassy sa Canada sa September 2 at 20 bilang pagdiriwang ng holiday sa bansa. Maaaring tumawag sa 613-614-2846 kung may urgent matters. Naglabas naman ng listahan ng available passport for release ang Philippine Embassy sa Qatar. Maaari maklaim ang inyong passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. Maaaring makita ang listahan sa bit.ly/Doha PEPPT Releasing or scan ang QR code na makikita sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PH in Qatar. Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Kuwait na manood ng Harmonies of Heritage, a symphony of Philippine colonial music. Maaari mapanood ang live stream na ito sa September 10, alauna ng hapon, Kuwait time, sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Kuwait sa facebook.com/PH in Kuwait. Tinatawagan naman ng Philippine Embassy sa Canada ang Filipino-Canadians na graduate students, scientists, engineer and experts at Filipino Science and Technology organizations sa Canada na magrehistro sa Embahada ng Pilipinas sa bansa. Ang magre-register ay makakatanggap ng impormasyon hinggil sa programa ng Department of Science and Technology at Balik Scientist Program. Mag-register lamang sa qrco.de/PhilCanScientist at para sa iba pang impormasyon ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PH in Canada. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Basugan ang 19 na taong gulang na rider matapos mag-sudden stop dahil sa biglaang pagliko ng taxi na sinusundan nito dahil sa heavy traffic sa Baguio City. Si Marvin Calas, humahataw! Hataw Balita ngayon. Sa likod walang tumama sa iyo. Wala naman po. Galo sa kamay at binti ang tinamo ng motorcycle rider na si John Paul Lingyasen matapos dumula sa kalsada ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Quezad Road, Baguio City alas 7:30 ng gabi, August 24. Agad namang tinulungan ng UNTV News and Rescue ang sugatang rider at nilapatan ng pangunang lunas. Wala pong ibang masakit. Ano na? Sa likod po? Wala. Sa tiyan? Wala po. Wala naman. Yung gasgas lang po. Dito po? Wala naman. Wala naman. Wala po. Hindi naman po masakit mga to. Ayon sa rider, nasa gilid siya ng linya ng kalsada nang biglang mag-U-turn ng taxi na nasa harap niya kaya bigla itong nagpreno na naging sanhi ng pagkadulas nito sa basa at mabuhanging kalsada. Gate ng rider, hindi U-turn area ang pinangyarihan ng aksidente. Nasinangayunan naman ni Patrolman Rowain Lugaw dahil solid lane umano ang kalsada. Wala ring hazard o signal light ang taxi kaya hindi agad napansin ni Lingyasen na paliko na ito. So ang nangyari, bigla siyang nag-U-turn, then nag-sudden stop ka, kaya na balang. Matapos lapatan ng first aid ang biktima ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Samantala, balak namang magsampa ng reklamo ng biktima laban sa driver ng taxi. Marvin Calas, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Ang labis na katabaan ay nakikitang magpapatuloy sa bansa dahil sa mas maraming Pilipino ang hinuhulaan na magiging sobra sa timbang sa susunod na 20 years. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa presentasyon ni Dr. Nemencio Nicodemos Jr., Presidente ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, na mula 2020 to 2035, ang inaasang taunang pagtaas ng Filipino adult obesity at Filipino child obesity ay 4.6% at 6.9%. Ayon sa isang pag-aaral noong 2023 ng World Obesity Federation,
51% ng populasyon ng mundo o higit sa 4 na bilyong tao ay inaasang magkakaroon ng labis na katabaan sa 2035. Batay sa datos ng United Nations, 3 sa 10 Pilipino ay obese. Para malaman kung obese ang isang tao, karaniwang ginagamit ang Body Mass Index o BMI. Dito nasusukat ang taba ng isang tao base sa tangkad at bigat nito. Ang labis ding katabaan maaring magdulot ng atake sa puso. Maliban sa mga naninigarilyo at mayroong diabetes o hypertension, at risk din ang pagkakaroon ng atake sa puso ang mga mayroong abdominal obesity. Ito ay ang labis na pagkaipon ng visceral fat o taba sa tiyan. Kasi dati sanabi natin ang taong may obesity kaya ka lang tumataba kasi baka masyado ka lang malakas kumain or hindi ka masyadong gumagalaw. For several years, that has been our concept. But now, we are slowly realizing that there are several other factors that lead to obesity, and one very important factor is the genetic predisposition. Studies have shown that as much as 40 to 70% of yung chance mo na magkaroon ng obesity is due to your genetic predisposition. Sinabi pa nito na may tuturing na mayroong abdominal obesity ang isang lalaki kapag lagpas na ng 34.5 inches ang waistline, habang lagpas 31.5 inches naman ang mga kababaihan sa Asia Pacific. Dahil dito, 6 sa bawat 10 Pilipino ang mayroong abdominal obesity, bagay na kinababahala ng grupo. Pero ayon kay Dr. Nicodemos, hindi lahat ng pagtaba ay dulot ng labis na pagkain o kawalan ng ehersisyo. Aniya, kailangang maintindihan ng publiko na mayroon ding medical conditions ang individual kaya ito tumataba. Maliban sa pag-exercise, inirekomenda ni Dr. Nicodemos ang pagkain ng gulay, prutas at mga grains. Dapat namang iwasan ang mga matatamis sa pagkain at inumin at refined na mga pagkain na numero 1 nagdudulot ng labis na asukal sa katawan. And even those with the lower socioeconomic classes because of the capacity to buy healthy food. So ang importante ngayon na emphasize natin, and I do hope that our government will try its best to make the healthier foods more affordable. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 23, talatang 1. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Habol ko lang na shoutout kay Sis Chadi Marasigan at kay Brad Richard Erpe at sa kanyang kabiyak Sis Elchi dyan sa South America. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-26 sa buwan ng Agosto 2024. Mula po rito o sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, August 26, 2024. At mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po, si Noel Poliarco. Ako naman, si Bianca Quijano, mula dito sa Banff, Canada. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.